Mas konti ang mga biyahero sa Batangas Port ngayong Semana Santa. Mas marami naman ang nakabook na flight sa NAIA, pero yan ay bago pa ang pagsipa ng fuel surcharge ngayong Abril. May report si Bam Alegre. Lunes Santo sa NAIA, tuloy ang travel goals ng ilan. Si Alec, Destination Vietnam. Ano look forward mong gawin sa Yung sasakay ka sa bangka tapos babitawan mo yung lantern doon. Di ba may wish yata yun? Yeah. Ano i-wish mo? Matapos na tong crisis na to. Pero si Richelle, napurnada ang solo travel sa Hong Kong. Na-offload siya ng hanapan ng immigration officer ng affidavit at passport ng kanyang sponsor umano ng biyahe para patunayan ang kanilang koneksyon. Dapat may kakilala daw ako doon. Because self-sponsor lang po talaga. Hindi na po talaga pwede magpaliwanag kasi hindi naman sila, kasi isang tanong, isang sagot lang talaga sa kanila, sir. Dumulog si Richelle sa satellite office ng Bureau of Immigration pero pinayuhan siyang lumapit sa central office sa Intramuros. Ang problema naman ng pamilya o laso, kahit isang flight papalawan ng kanilang nabook, pinaghiwa-hiwalay sila ng tatlong magkakaibang flight. Hassle po. First time nilang 5 eh. Silang mauuna, saan sila mag-i-stay? Mahigit 1 milyong pasahero ang may confirmed booking sa NAIA ngayong Semana Santa 2026. Mas marami rin kaysa noong isang taon ang average na bilang ng pasahero kada araw sa NAIA ngayong taon, ayon sa Manila International Airport Authority. Sinasamantala ng ilan ang pagbiyahe bago tumaas ang fuel surcharge para sa domestic at international flights sa Miyerkules, April 1 na posible pa raw masundan. Baka umabot tayo ng level 15. Hindi natin masasabi. Possible kasi tumataas ang presyo ng jet fuel. Iyan naman yung surcharge na yan, iriliwanag ko lang. Hindi yan base fare. Siniguro naman ng Philippine Airlines at Cebu Pacific sa MIA na may sapat silang jet fuel sa susunod na 3 buwan. Pero paralisado ang ilang international flight dahil pa rin sa giyera sa Middle East. Sa Batangas Port naman, mas kakaunti ang pasahero kumpara noong nakaraang taon. Ina-anticipate natin na na medyo babagal yung turnover ng mga pasahero kasi nagbawas yung mga ibang shipping lines natin ng mga biyahe. Ang report sa atin, may mga shipping lines din na bumagal ang biyahe dahil medyo nagtitipid yata sa krudo. Kung wala pang ticket at para hindi maaksaya ang oras sa pagpunta sa pantalan, pwedeng masilip ang mga available na biyahe sa oras o online registration assistance system. Kanina isinagawa ang test run ng oras sa Batangas at Lucena Port. Kung wala namang online access, mayroon pa ring help desk na malalapitan. Bam Alegre, GMA News.